Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Yan, kung mapapansin ninyo, meron akong gustong ipakitang video sa inyo. Video po ito ng isang vlogger na kung saan napagtripan nila siguro na gayahin etong si Boss Toyo. Kasi alam nyo naman na trending po si Boss Toyo yung mga salitang mga Holy Grail, tapos yung mga benta-bentahan ng mahalagang mga bagay. At itong si hindi ko na babanggitin yung pangalan ng vlogger. Basta nakasulat po dyan sa kanilang caption, Pinoy Cornstar. Pinoy Cornstar Episode 1. Holy Grail, galing sa legendary Eat Bulaga host o binibenta ng 500,000. So meron daw lumapit. Ito po, mamaya makikita naman natin yung magbibenta Merong lalapit sa kanya at magbibenta ng ng Holy Grail di umano galing sa isang legendary Eat Bulaga host. At ito, panoorin na natin tapos mamaya pag-usapan natin. Atin boss. Boss, magandang hapon. Ay, magandang hapon din boss. Anong atin ba? Lagay pa sa kahon yan boss. Mukhang ano yan Boss, damit din to. Isa to sa mga Holy Grail din to, Holy Grail. Holy Grail to? Oo. Aba? Eat Bulaga host din to, boss. Eat Bulaga host. Legendary din ba yan? Oo, legendary. Aba? Francis M? Ayun lang, hindi. Buhay pa to, boss. Buhay pa? Buhay na buhay pa. Sige. Hindi na talagang labasan talaga yung mga kabataan doon talaga umusbong. Sige nga, patingin nga. Damit to, boss. Damit? Patingin nga. Kaninong damit to? Yung damit niya, boss, sa video na nag-viral. Sino? Kay Boss Wally yan. Wally Bayola? Opo. Aba? Ito yung suot niya nung nag-viral siya. Yan na yan talaga. Ano nakuha to? Tagal na sa akin yan. Tagal na sa ito? Oo. Ba't kaya mo nang naisip pa ibenta to? Maayos pa yung packaging Grabe yan kasi yung mga naririnig ko kay mga balita pag mga host ka daw. Napanood mo yung kay Boss Toyo? Oo. Yung kay Francis M, no? Oo. Kaya ito rin, gusto mo rin ibenta to. Tingnan natin Okay lang, buksan ko na. Oo. Sure ka, mo para hindi ka talo. Sige, ito yun Nakikita mo yung mancha-mancha pa, boss. Oo nga, may dilaw-dilaw pa dito. Oo. Hindi naman yan, boss. Yung walang ginamit niya yan. Tingnan natin Aba? Di ba? Ito nga yun Ito nga yun sa video niya. Pag nireply niya yung video, boss, makikita mo yung dito yung t-shirt yung banda rito. Nandito yung mga itim-itim sa mapawis. Marga pa, Ayun bakat pa Ayan yung boss. Nakikita mo yung bayo siya ng bayo. Ayun na yun yung suot niya nun. Ayun bayo na siya ng bayo. Ito na yan talaga, Nakatupi pa nga yan nun Holy Grail nga to Oo. Buti sa akin mo binenta, hindi kay Boss Toyo Bakit yan? Siyempre. Siyempre, boss, paldo ko. Gusto ko sa'yo. Magkano ina-expect mong mabibenta to? Nagde-range kasi yan, boss. Expected ko dyan, papatak na mga 500. 500k? Eh ba? 500k buhay pa nga yung may-ari nito, 500k. Pero nag-iisang suot niya lang niya sa video niya. Iisa lang to one and only lang to Di mo na ba kaya mababaan nyo? Kasi medyo malaki pa talaga yung 500k. Medyo hindi ko pa kaya 500k ngayon Kaya ba dito 150? Malabo, boss. Holy Grail nga yan, boss. The best talaga yan. Boss, talaga yung sinuot niya nung... Kaya nga tingnan mo, ang dumi-dumi pa, may mancha-mancha pa. Tingnan mo, dito banda may malagkit Halatang dito pinunas ni Wally. Talaga niya pinunas, boss. 150, parang alanganin ako dyan, boss. Ito naman, ang hirap mo naman tawaran. Sige, 180. Talaga kaya, boss. 400. 400, grabe naman yan. Boss, ayun yung suot niya nung kumakain siya, Pinagkakain niya ng lunch yung asawa niya. Wala, hindi talaga kaya 180k dito. Talubong tayo, 200. 350, boss. Pag di mo kaya, boss, offer ko na lang kay Boss Toyo. Ayun, hindi tumatanggi sa mga legendary na mga pangyayari yun. Hindi talaga, masyadong mataas to para sa 200. Ikaw din, bala ka. Yun na, boss. Sabi ko lang, boss, ha. Sige. Sayang, Boss Toyo na lang may kinabang nito. Yun lang, boss. Wala, Bago umalis, Tayo mo. Hindi talaga ako bara, boss. Sige, bala ka. Hindi naman, Boss Toyo yan, Sige, salamat. Sige, thank you. Okay, so yan mga kababayan, yung ginawa na itong tulonggis na ito. Ginaya nila yung bentahan ng gamit yan sa Pinoy Pornstar dyan kay Boss Toyo. At ang ginawa nilang katatawanan ay itong skandal ni Wally Bayola. Yan pong skandal ni Wally Bayola, malamang ay napagsisihan na ni Wally at pinagdusahan na yan ni Wally Bayola. Matagal din nasuspindi si Wally Bayola dahil dyan. At malamang ito ay nabaw na sa limot dun sa kay Wally Bayola. So hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ni Wally Bayola pagdating dito. Kasi kumbaga ito ay kumbaga tapos na itong issue na to. At ang ginagawa na itong mga tulonggis nito ay ibinabalik at ginawa pong katatawanan para lang
kumita kasi kikita sila rito eh. Hindi natin alam kung gusto pang magpasikat o gusto nilang sumabay dun sa pagsikat ni Boss Toyo na ngayon ay trending at talaga namang viral na viral. Siguro gusto nilang ganun din mangyari na kahit parody medyo makakuha man lang sila kahit konting kasikatan. Para sa akin kasi alam niyo mga kababayan, wala pong problema na gumawa kayo ng ganun na katatawanan. As long na hindi ka makakasira ng tao. Okay? Okay lang yun eh. Okay lang yung gumawa kayo ng comedy skit, mga biro-biroan na ganyan. As long na hindi ka makakatapak ng tao. Kasi yan, pwede kayong kasuhan, lalong-lalo na ni Wally Bayola. Etong dalawang ito. Pwede kasuhan ni Wally Bayola to eh. Kasi pwede itong sabihin paninirang puri. Kasi kung makatapos na yung nangyari, ibabalik mo. Bakit? Anong purpose mo ibabalik mo? Gagawin mong katatawanan yung tao, gagamitin mo para kumita ka. So sa tingin ko pwedeng ilaban ni Wally Bayola bilang paninirang puri. Hindi ko lang alam pero sa tingin ko lang pwede. Kasi yung issue na gano'n wala na nag-subside na yan Ngayon ibinabalik nila, ginagawa nilang katatawanan para lang kumita sila ng pera itong dalawang tulonggis na ito. Di ba? Pwede kang gumawa ng iba pero bakit gano'n? Bakit gagamit ka pa ng istorya ng tao na matagal niya lang pinagsisihan at pinagdusahan, pero ang gagawin mo pa rin katatawanan, gagamitin mo dyan sa sa vlog mo para lang kumita ka. So ito mga kababayan, medyo foul na ito. Sa tingin ko foul ito. At hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari, pero dapat makarating ito kay Wally Bayola para ito mga ganito kasi personal yung dating Pangit eh. Sabi ko nga pwede kayong gumawa ng content na katatawanan na hindi kayo makakatapak ng tao. Hindi kayo makakasira ng pangalan ng ibang tao. Pwede yun Pero itong ginawa nitong tulonggis na to, binanggit pa yung pangalan as in. Tapos yung scandal pa, yun pa yung naisip nila na gawing content. Kaya naman delicates ito. Kaya dito sa gumawa na ito, mag-ready ka na kapatid. O talagang handa ka, gusto mo ring sumikat kaya ginawa mo yan. So ito, may mga comment dito na parang wala lang. Yung mga mga followers ng mga tulonggis din, tuwan-tuwa naman. Tuwan-tuwa naman dito sa pinaggagawa na itong kanilang finalo na vlogger. At ito, may mga kababayan natin nagsasabi, demanda talaga kayo. Abangan ninyo na pwede kayong masampahan ng kaso dahil dito sa sa ginawa ninyong vlog na ito. Tapos may mga talagang ayan, loko kayo Kumbaga meron ditong mga nakakaalam na mali ito. Pero parang sa tingin ko parang yung mga dito, yung mga followers nito mukhang bilib na bilib sa kanya at tuwan-tuwa sa pinaggagawa niya. At nagko-comment pa tuwan-tuwa. Well, ito mga kababayan, hintayin natin kung ano magiging aksyon tungkol dito. May abogado naman sigurado si Wally Bayola. At pwedeng sa tingin ko pwedeng masampahan ito ng kaso. Kaya tayo bilang mga vlogger, may mga mga content creator, dapat pag-isipan muna natin yung mga gagawin natin, hindi yung makagawa ka lang ng content, kumita ka lang, mangyayari gagamit ka ng ibang tao. Lalong-lalo na yung iskandalo na kinasangkutan ng tao na matagal nang nabaon sa limot na pinagdusahan na. Ibabalik mo, gagawin mong katuwaan para lang magka-content ka, para kumita ka. Well, sa tingin ko sa tingin ko foul ito. So, yun lang mga kababayan. Ikalat natin ito para at least makarating kay Mr. Wally Bayola itong pinaggagawa nitong dalawang ito. Itong dalawang ito dapat ito masampulan.